Lagi po nating tatandaan na kung kayo ay green card holder, may mga requirements or restrictions sa pagbabiyahe palabas ng Amerika. So ano-ano po ba ang mga restrictions? Pwede bang magbiyahe ang isang green card holder palabas ng Amerika? Pwede pong magbiyahe ang isang green card holder. Anong document ang kailangan para makapagbiyahe? Kailangan lamang po ay inyong foreign passport or passport na kayo ay isang citizen. Nakakaapekto ba sa status ng permanent residency ang pagbabiyahe palabas ng Amerika? Hindi po ito nakakaapekto. So, depende po kung gaano po kayo katagal na nawala sa Amerika. Unless kung ang pagta-travel ay lumagpas na sa isang taon. Halimbawa, less than 6 months ang pagstay nyo outside of USA, pwede pa rin matawag na abandonment, lalong-lalo na kung wala kayong intensyon na gawing permanent home ang USA. So, tignan po ninyo ang mga criteria na ito para hindi po matawag na abandonment kung kayo ay bumiyahe outside of USA. So, ang general rule po ay kung kayo ay nawala sa USA at kayo ay bumiyahe at nagstay ng more than 1 year, pwede pong matawag na abandonment. So, may mga criteria po ito. Ano ang mga criteria ng abandonment kung ang travel ay less than 1 year? First, if you maintain US family ties and community ties. Pangalawa, kung nag-maintain ka ng US employment. Pangatlo, kung ikaw ay nag-file ng US income tax return as a resident. Pang-apat, kung nag-establish ka ba ng intensyon na bumalik sa Amerika as your permanent home. Also, kung nag-maintain ka ng US mailing address or nag-maintain ka ng US bank accounts or nagkaroon ka ng valid US driver's license or nag-maintain ka ng valid license or nag-own ka ng property or meron kang maintain na business at iba pang mga evidence. So, depende po sa inyong situation at gaano katagal kayo nag-travel palabas ng Amerika. Tanong ay kailan kayo babalik? Lagi po ninyong tatandaan na huwag nyo pong i-abandon ang USA or America as your permanent place or permanent residence. Ganito po ang mangyayari. Kung kayo ay lumabas ng USA at kayo ay tumagal ng halimbawa mga 1 taon, meron pong tinatawag na abandonment or pag-abandona sa inyong permanent residency sa Amerika. Ingat po kung kayo ay babiyahe palabas ng Amerika dahil titignan po ang inyong intention sa pagbabiyahe. Kung kayo ay babiyahe palabas ng USA or Amerika at kayo ay mayroong trabaho sa abroad. For example po, meron kayong trabaho sa Pilipinas pero meron kayong permanent residency, kayo ay green card holder sa Amerika, pwede pong tignan kung bakit kayo ay hindi makapag-stay sa Amerika. Kung frequently po kayong nagbabiyahe palabas ng Amerika at titignan po ang inyong situation. Kailangan po, wag nyo pong i-abandon ang inyong permanent residency. Ano-ano po ba ang mga factors para makita ang inyong intensyon na kayo ay hindi nag-abandon ng inyong permanent residency sa Amerika? Unang-una, titignan ang inyong family or social ties. So, titignan kung meron po kayong pamilya sa Amerika, asawa, mga anak, or kung meron kayong trabaho or kung kayo ay nag-aaral. Hindi po tinatawag na abandonment kung kayo ay nagstay outside of the USA ng less than 1 year. Kung meron po kayong trabaho sa USA, at meron po kayong pamilya, yun pong tinatawag na family or social ties. Ang iba pong mga factors para makita na hindi kayo nag-abandon ng inyong permanent residency sa Amerika ay kung kayo ay nag-file ng US tax return every year. Kung kayo po ay nagpa-file ng US tax return, ibig sabihin hindi po kayo nag-abandon ng inyong permanent residency. At kung kayo po ay merong intensyon na bumalik sa Amerika para manirahan dito or magstay dito permanently, hindi po tinatawag na abandonment kung kayo po ay nag-travel frequently palabas ng Amerika. Ngayon, halimbawa, mag-i-stay palabas ng Amerika ng mahigit sa 1 taon, kailangan po meron po kayong re-entry permit.
ito pong re-entry permit ay bibigyan kayo ng privilege na makabalik ng Amerika kahit na kayo ay nagstay outside ng USA for more than 1 year. So, ibig sabihin, kailangan makakuha muna kayo ng re-entry permit. Meron pong form ang re-entry permit at dapat meron po kayo nito bago po kayo bumiyahe. Ang Form I-131 ay ang Application for Travel Document. So, i-check nyo lang po ito sa USCIS website. Punta po kayo sa Form Details, sa Forms and Document Downloads. At ang form ay fillable po ito. Ibig sabihin, pwede nyo pong i-fill out ito online. Pwede rin po ninyong i-print muna at fill upan po. Pero mas madali na i-fill out nyo po ito online. And then, once na ma-provide nyo po ang lahat ng information, ay pwede nyo na po itong i-submit. At meron pong application fee ang re-entry permit. So, $630 po ang amount na inyong babayaran bago po kayo bumiyahe. So, pag na-approve po ito, pwede na po kayong bumiyahe. Itong re-entry permit ay kailangan nyo po bago po kayo magbiyahe para makakuha po kayo ng admission at hindi na kayo kailangan mag-apply ng returning resident visa. Ang re-entry permit ay hindi isang guarantee na makakabalik po kayo ng Amerika, pero ito ay makakatulong sa inyo para ma-establish ang inyong intention na makapag-permanently reside sa US. So marami pong Pilipino ang nagtatanong, so ano po ang paraan para makabalik ng Amerika kung kayo ay nagstay ng more than 1 year at hindi kayo nakakuha ng re-entry permit. Kung kayo ay green card holder at plano nyo pong mag-apply ng US naturalization or maging US citizen, tandaan nyo po na kung kayo ay bumiyahe palabas ng USA, yung period na kayo ay nakabiyahe ay hindi po tinatawag na continuous residence sa Amerika. So, kailangan po tuloy-tuloy ang inyong residence sa Amerika para kayo ay makonsider na eligible sa pag-apply ng US citizenship or US naturalization. Ano-anong mga dokumento ang kailangan para kayo ay makabalik sa Amerika? Unang-una, kailangan ang inyong foreign passport. Pangalawa, ang inyong US green card. At pangatlo, ang inyong US driver's license. Paano kung ang inyong green card or permanent residency card ay nawala or ninakaw habang kayo ay nasa abroad? Hindi po kayo mape-penalize kung kayo po ay nawala ng green card. Pwede po kayong sumakay ng eroplano pabalik ng Amerika kahit na nawala ang inyong green card. So, meron pong mga requirements. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel at kung meron po kayong mga katanungan, i-post lang po ang inyong mga comments. Salamat po at thank you for liking and subscribing to my channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.